So what's up? Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Muli ako nagbabalik ang inyong lingkod, PJ Vergara ng Linyada ng Mamay upang magbahagi, mag-share na naman ang dagdag kaalaman tungkol sa pagmamanok. Kaya mga kamanok, kung gusto nyo, yung mga ganitong klase ng video, ganitong klase ng tips and tutorial tungkol sa pagmamanok, isa lang hinihiling ko mga kamanok. Sa baba ng kamay ko may subscribe button and notification bell. So pindutin mo lang yan para lagi kang maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-share sa iyo. Okay? So mga kamanok, ngayong gabing ito, isa na namang katanungan galing sa ating isang subscribers ang ating bibigyan ng linaw upang sa gayon is mabigyan natin siya ng dagdag kaalaman and kasagutan sa kanyang katanungan. Okay, gaya nitong ating isang subscriber na nagtatanong, if you have your question also, kung meron din kayong katanungan tungkol sa pagmamanok at meron kayong agam-agam na hindi nyo alam ang kasagutan, pwede nyo pong ilagay sa comment section, pwede nyo pong itanong dito at pag nabasa ko po yan mga kamanok, gagawan ko po ng video dahil sa importante kayo sa akin, gagawa ko po yun ng video upang maihatid ng maayos ang kasagutan sa inyong problema. So gaya nga nito mga kamanok, ang katanungan nating sasagutin ngayong gabi is, ito po, hindi ko na babanggitin ang inyong pangalan, yung katanungan na lamang po ang aking sasagutin. So ano daw po ba ang magandang vitamins and maintenance pellet sa ating mga pullets and sa ating mga inahin na nangingitlog? Okay? So napakaganda katanungan yan mga kamanok at sana ay mabigyan ko yan ng kasagutan. So mga kamanok, kung kayo man is nag-aalaga ng mga manok, okay? So kasi po ang pagpapalaki natin ng mga tandang at mga inahin is magkaiba po. Okay? Siguro may pagkakatulad pero sa bandang dulo may pagkakaiba rin po mga kamanok. Ito po So sa mga inahin po, kung may mga pullets kayo dyan na inaalagaan, ang ibinibigay po natin dyan pagkain from sisiw, from day 1 up to 4 months old. Okay? So binibigay ko dyan, unang-una, Integra 1000. Pwede rin Thunderbird. Okay? So day 1 up to 1 month. Integra 1 po yun. Then mag-switch ako sa Integra 2, Integra 3. Okay? So yan po yung aking ginagamit sa kanila o ibinibigay na pagkain sa kanila para sa ganon is yung healthiness nila is maayos pa rin. Okay? So yan po yung ibinibigay ko sa aking mga sisiw hanggang sila is mag 2 months, 3 months, 4 months. Then ito po mga kamanok, ang mga pullets po pagdating nila ng 5 months old. Okay? 5 months old mga kamanok. So nagpapalit na po ako dyan ng feedings. So change feeding yung gagawin ko. So unti-unti po inihahalo ko yung previous o yung dati kong patoka papunta dun sa bago kong ibibigay na patoka. Okay, inihahalo ko po yan unti-unti hanggang sa masanay na mapunta na yung buong pagkain niya doon sa ipapalit na pagkain. So sinasabi ko sa inyo, pagdating nila ng 5 months old, nagbibigay na po ako sa kanila paunti-unti ng breeder pellet. Okay, marami pong klase ng breeder pellet sa merkado. Okay, sa Agribet, marami pong klase. Kayo na po yung bahala na bumili. So ako dito, ang ibinibigay ko pong breeder pellet sa kanila is either dalawa. Kahit alin po dito. Successor, okay, or Integra 4000. Okay? Yun po yung dalawang breeder pellet na ibinibigay ko sa kanila. So napakaganda po ng pagkain na yan upang ma-develop po ng maagap, ng maayos. Ibig sabihin, mas maganda yung flow ng development, ng fertility ng isang pullet o ng isang inahin once na ito pong mga pagkain na ito o yung Integra 4000 or Successor ang inyong ibinigay na pagkain sa kanila. Okay, para sa ganun nga, maaga pong mahinog yung kanilang ibig sabihin, yung fertility nila is maaga po na ma-process. Okay? So yan po yung pagkain. Yan po ay hanggang sa umitlog na sila. Okay? So bigyan nyo lang sila ng tamang dami. So pag inahin po ang ating binibigyan, so ibinibigay ko dyan is 30 grams. 30 grams ang ibinibigay ko. Pero pag nakita ko na sila is kumakakak na, binabawasan ko na po yan. And syempre, chinecheck ko rin yung kanilang katawan kung meron bang sapula or wala. Okay? Pag may sapula mga kamanok, nagbabawas ako ng dami ng pagkain sa kanila. Okay? So para sa ganon is maging ready yung kanilang katawan for fertility
for laying eggs. Kasi mga kamanok, hindi po yan mangingitlog kung sila is sobrang taba. Okay? Ang isang manok po kailangan wala po siyang taba o ang isang inahin wala po siyang taba para siya is makapag-produce ng itlog. Kasi po, magiging problema natin yan pag sila is nagkasapula o yung tinatawag nating taba. Hindi po sila makakabuo ng itlog once na sila is maraming taba. So it's either i-range nyo yung mga inahin ninyo. I-range. Pag sinabing i-range, inyo po munang ilagay dyan sa farm. Hayaan nyo silang tumuka ng mga damo-damo, magkaykay ng mga lupa. Hayaan nyo silang magsaya muna sa labas. Okay? So pag nakita nyo na nagme-mate na sila, okay, ng mga tandang, ng mga inahin dyan, saka nyo po sila kunin. Okay? Saka nyo po sila ilagay sa breeding pen. Okay? Yun po is isang palatandaan na sila is handa ng mangitlog. Okay? Pagdating naman sa vitamina mga kamanok, madali lang pagdating sa vitamina. So ako nagbibigay ako dito ng Herb Ox. Makakatulong yan upang yung calcium intake ng kanilang iitlogin is mas maganda po yung shell development. So pwede pong Herb Ox, pwede rin naman pong yung mga water soluble na tinatawag nating breeder aid. Pwede rin naman pong egg 1000 and so on and so forth. Egg multiplier, pwede rin po. And so on and so forth. Yan po yung mga water soluble na aking inihahalo sa kanilang painom upang mas maganda po yung development. Kasi po may selenium yun mga kamanok na tumutulong yung vitamina na yon upang mas mapaganda ang development ng isang itlog. Okay? So, napakasimple lang mga kamanok. Pagdating sa inyong mga pullets, pagdating na lang 5 months and up, nagsuswitch na po ako sa Integra 4000 o sa Successor mga kamanok. Breeder pellet po yun. Makakatulong yun upang mas mapabilis ang development ng kanilang pangingitlog. Okay, so nire-ready po yung kanilang katawan upang makapag-produce ng mga quality eggs. At the same thing, water-soluble vitamins na mayaman sa selenium, yung ating ibinibigay na painom sa kanila upang makatulong din po sa development ng fertility at yung mga quality eggs na ipuproduce nila. Okay, sana makatulong ang simpleng kasagutan mga kamanok. Bago ko tapusin ang simpleng video ito mga kamanok, kung kayo man is naggagayak dyan ng inyong mga alaga at nalilito kayo kung ano man ang inyong ibibigay na vitamina, so ito po ay recommend na inyo po itong bigyan ng pansin. Ito po ang ating Herb Ox mga kamanok, natural and organic, napakaganda po nito sa ating mga iginagayak. So natural and organic, kaya po huwag kayong mabahala na baka antukin sila. Hindi po mga kamanok, ito po is natural and organic, 4 times calcium. Meron po ito and pinapaganda po nito ang oxygenation ng inyong mga manok. Kung kaya't ang inyong mga manok ay talagang healthy and happy. At the same thing, ito po mga kamanok. Napakaraming nag-order sa atin ito. So, Herbolts mga kamanok. 3 to 5 drops lang po at makikita nyo ang inyong mga manok. Manunumbalik yung sigla and healthiness and happiness ng inyong mga manok once na binigyan nyo po nitong ating Herbox. Ayan. So, makakatulong sa healthiness nila upang mapanatili ang kanilang sigla at saya. Ayan. So, 3 to 5 drops bago umalis ng farm. Pagkarating nyo sa inyong pupuntahan at 30 minutes sa inyong pupuntahan. Okay. So, ito po mga kamanok. So, sa mga interesado at gustong umorders nitong ating mga vitamins, pwede niyo po akong tawagan sa 0916-269-2725. Okay, so mga kamanok, hindi ko na masyadong papakabain pa. So salamat sa panonood, sa pakikinig. Sana ay marami pa tayong mga subscribers na mag-subscribe para mas maraming matutunan sa pagmamanok. Isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na pwede ko pang gawin. Hanggang sa muli mga kamanok, magandang gabi.